Maaga ang pasok ko sa trabaho ngayon kaya alas 5 pa lang na madaling araw gising na ako para akong puyat na matching. Paano kagabi? Panggabi naman ako. Anong oras na ako nakauwi? Alas 10:30 na yata ng gabi. Kasi nga medyo malayo yung apartment na tinutuluyan namin ni Angelo sa trabaho. Pag hindi traffic, mga 20 to 30 minutes. Pag traffic naman, naabutin ka talaga ng isang oras. Kaya naman pagpapasok ko ng trabaho, kailangan talaga may allowance ako. Di bali na mag-antay na lang ako sa parking hanggang sa oras ng pagpasok ko sa trabaho kaysa naman malita ko, di ba? Kahit malayo yung tinitirahan namin ni Angelo mula sa bahay hanggang sa trabaho, okay na rin, nasanay na rin naman ako. Isa pa sa kinakatakot ko itong warning sign dito sa sasakyan. Hanggang ngayon di ko pa napapagawa yung sira nitong sasakyan na to. Hindi ko alam kung sira o ano ba. Minsan lalabas yung mga sign na yan, minsan nawawala, minsan lumalabas, minsan wala. Pinacheck ko na yan sa mga Pilipino mga kaberks natin at ang sabi nga nila baka coil daw o kaya baka daw yung mga cylinder. Wala naman akong alam sa mga yan. Baka naman may mga kaberks tayo dito sa Calgary na pwede akong tulungan. Paki-PM naman ako mga kaberks. Pero lakas loob pa rin ako na nagdadrive itong sasakyan na to Huwag naman sanang tumirik sa daan. Alas 3 ng hapon yung labas ko sa trabaho kaya medyo traffic na naman sa daan kaya halos sinabot na naman ako ng isang oras pa uwi. Saka wala pa akong kain ng totoo niyan. Uminom lang ako ng kape kanina sa McDonald's. Kahit pa paano, tinatry ko rin naman na magpapayat. Pero pagdating sa bahay, ang lakas ko kumain. Siyempre, pinakamadaling lutuin, adobo. Lagay mo lang lahat. Pag samasamahin mo lang lahat ng mga sangkap na yan, pakuluan mo, luto na yan. Kapag ganito na puyat ka o pagod ka sa trabaho, talagang ginagawa ko yung madali ang luto lang ng ulam. O kaya mga ulam na pwede mong i-stack ng 3 araw sa rep para init-initin mo na lang kapag ka nagugutom ka. Yung mga araw na ayaw mo na magluto, mas gusto mo na magpahinga na lang. Okay na to. Maya-maya kakain na ako. At si Angelo, wala naman dito sa bahay kasi nga may mga lakad yun Kakain lang ako, tapos manonood ako ng Batang Quiapo, tapos maya-maya matutulog na ako. Madalas tulog na ako pag dumating si Angelo. Kinabukasan naman, pagpasok ko, tulog pa siya so hindi kami na naman magkikita maghapon. Kaya madalas makikita nyo nagluluto ako ng marami kasi ini-stack ko talaga sa ref. Para kahit na anong oras kami kumain, kahit hindi kami sabay, may stack kami pagkain sa ref, hindi na kami magluluto pa. Init-init na lang sa microwave, solved na, di ba? Kaya doon sa iba na nagsasabi na ano ba yan, lagi na lang baboy ang ulam nyo, lagi na lang karne. Kasi ito yung madaling lutuin saka pwede namin i-stack ng ilang araw, init na lang. Gusto nyo kumain kami lagi ng gulay, ang mahal-mahal ng gulay dito. Saka ma-stack mo ba ng ilang araw yon? Nabuti ba ng 3 araw yung gulay mo? O sige na, magpapaalam na ako sa inyo at maganda araw sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong pamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris